flood control, nung sa EDSA, biglang binaha, nawala ang mga, o nagkaroon ng biglang lunar surfaces ng mga EDSA at sinabi, nako, yung kontratista daw nun, ito rin daw kung Percy, yung nagpetisyon na pigilan itong 85 pesos na nga lang na dagdag sahod ng mga manggagawa, pinigil pa. Of course, but 85? 200 pesos dapat. Okay. Siyempre, sinisiwalan mo pa lang yung tanong, umiinit na yung ulo ko. Sorry. Oo. Umiinit na yung ulo ko kasi hindi nga 85 pesos 60 pesos lamang, 60. 65 pesos lamang yung partial na ibibigay this year. Kasi yung remaining 20 next year pa. So, 60 pesos kada araw yung kanilang nilabanan na ma-implement under the wage order ng ating wage board. So, kaya bukas, pagdating natin sa DPWH budget, yan ang isa sa una kong i-raise na issue. Bakit tayo nag-enter into contract sa isang kumpanya na hindi sumusunod sa mga utos at batas ng gobyerno? Bakit tayo nagbibigay ng pondo ng taong bayan para implement ang proyekto ng taong bayan sa isang kumpanya na hindi ginagalang ang batas natin? So, isang malaking kabalintunaan na isang contractor na nakikinabang ng milyon-milyon, baka nga bilyon-bilyon pa from government contracts, hindi kayang igalang ang karapatan ng mga manggagawa. At ang panig ninyo ay igigiit na pinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code. Ng Labor Code, Ito yes. mga injunctions sa ganito. Yes, ni-raise na rin natin ito sa Supreme Court. And nag-file na tayo ng letter sa Office of the Court Administrator. At para sabihin na baka po pwede niyong paalalahanan ang mga judges natin na ito ang provision ng Labor Code na bawal ang mga ganitong injunction pagdating sa mga wage order. Kasi ang mangyayari dito, kung pinayagan ito sa Maynila at pinayagan na nga na binbina yung taas sahod ng ating mga kababayan, abay, playbook na to ng mga malalaking kumpanya na halimbawa kung sa Calabarzon magkaroon ng similar wage hike, abay, tatakbo lang sila sa RTC para mapigilan yung pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. So, this sets a very dangerous precedent. But kailangan, sa tingin mo ba kung ganito, kailangan pa natin ng mga wage board? Well, sa dulo naman, isa yan doon sa kinakailangan natin talagang bakahin. No? Una, ako tingin ko, hindi dapat wage board Oo, kasi ang problema sa wage board, napakabagal ng proseso. Kasi tripartite yan, tapos hindi talaga siya responsive doon sa immediate needs ng ating mga kababayan. Kaya nga makita mo, halimbawa, iba ang sahod dito sa NCR, tapos pag tumawid ka kabilang kalye, Rizal, iba din yung sahod kasi hindi na siya bahagi ng NCR. Pero ang presyo ng itlog doon sa kalsadang yon pareho lang. Correct. Kaya itong differences in terms of wage talagang isa rin yung dahilan ng congestion ng Metro Manila at ng NCR. Kasi nga, mas mataas ang sweldo dito. Muntik-muntika nang nakapagpasa dati, no, ang Kongreso ng isang legislated wage hike din. Pero tinegi rin, eventually. Kung ako manggagawa, sino ba dapat sisihin ko? Kakulangan ng oras, kakulangan ng political will, o opposition from business? Well, sa dulo, ako ang sinisisi ko ay kakulangan ng political will. At mas lalo pa dahil alam natin na yung pressure para maitawid yung wage hike ng 19th Congress, yung pressure against legislating 200 peso wage increase ay galing sa economic managers ng gobyerno. So hanggang ngayon, sinisingil ko ang economic managers dahil ipinagkait natin yung salbabida doon sa mga nalulunod nating mga kababayan. Nalulunod na, hawak mo na yung salbabida, ipagkakait mo pa. An act most cruel from our economic managers. Pero ang strongest argument against the 200 peso increase, Kong Percy, ay hindi naman ang gagaling sa mga higanteng korporasyon, kundi yung mga micro and small enterprises. Kasi maaring sabihin ng isa na sumusuporta ako sa 200 peso wage. Pero i-multiply mo ng 200 by 20 employees lang yan, manganganib ka kung maliit na negosyante ka lang. May mga provisions naman tayo for MSMEs pagdating dito. Pero sa dulo,
ang talagang alam natin na pangunahing push for against the wage increase ay galing dito sa malalaking mga korporasyon at kapitalista. Case in point, itong dalawang construction firm, hindi ito maliliit na mga kumpanya. Ito ay malalaking kumpanya na maaaring nga milyon-milyon, bilyon-bilyon ng assets, pero ipinagdadamot pa yung 60 pesos mula sa ating mga kababayan. Okay. Ang 200, of course, sa economic managers ang galing yan. At abangan natin ang susunod na kabanata. Oo, talagang nakakatakot itong nangyayari ngayon. Kasi kung hinarang yung 65 pesos dito sa Maynila, sigurado ako gagawin din yan kapag nangyari sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. Ito nga, NCR lang pinag-uusapan natin pinagdamot pa.